Kumusta? So today, Sunday morning bago kami magsimba, ina-align ko yung Nissan Sentra na anak line. So pinakita ko na yung video na nagkaroon ako ng ginawa ko yung emergency alignment, madaling araw nag-align ako. Okay? Pero the following day nung dinadrive ko, parang may konting tuning pa rin na kailangan gawin. No? Kasi yun, dalian yun eh. So, inalign ko siya habang nakapatong dito. So, that is a no-no. Pang lang, wala na akong time talaga, madaling araw na. Kaya mas maganda flat siya sa floor. So, dinrive ko to kahapon. Straight naman siya, kaso pag tumatagal, kumakanan, nag-veer sa right. So ibig sabihin may konting adjustment. Ngayon papakita ko sa inyo, tinatawag kong pizza pan car alignment. Parang ako pala nakita ko gumagawa ng ganito. And I don't advise you to do this at your own risk. Kita nyo, tatlo yung kotse ko, tsaka nagkaroon na ako ng may iba pang kotse. Nakakadala din minsan kasi pa nagpapa-align, no? Last time nang pina-align ko to, sabi daw align na, no? Nung dinrive ko yung manibela tabingi, yung gulong align, kaya nakakabuisit, no? And then tinitingnan ko paano lang gawin. Basically parehas din yung principle. Let me know yung mga mekaniko dyan, parehas din naman yung principle eh. Yung tie rod ang ina-adjust. So eto yung pizza pan alignment ko. So bumili ako sa dollar store ng dalawang pizza pan na plate magkapatong. Dati yan, nilalagyan ko pa yun ng oil langis para madulas siya. Pero kaya na kasi magaan lang naman ang sedan. So, yan, maulan kahapon kaya madumi yung gulong. So, maglalagay ka ng tali, no? Mula doon sa dulo. Titignan mo, dapat straight siya. Dapat banat na banat. Kasi pag ang tali, straight, banat na banat, straight na straight yan. Hindi yan babaloktot. Walang kurba yan, no? So, dapat it is sabi niya sa English, it is taut. Straight na straight yan. So pag straight yan, doon mo makikita kung may diferensya ka sa toe in, toe out ng gulong. Ibig sabihin kung nakaganito siya, kung nakabutas na yung gloves ko. No, gamit na gamit. So dito nahuli ko siya kasi kaya pala ko kumakanan kasi maluwag ako dito. So ibig sabihin yung gulong na to talaga pakanan, nakaporma siya, naka-toe out siya, no? So dito ko lang ina-attach to. Maganda ina-attach sa ganito para pwede mo ma-adjust yung height. So ilalapit mo. Yan. So yan, straight straight na straight, hindi yan babaloktot ang tali na batak. So tatap niya ganyan pagka yan, walang gap. Ito wala nang gap. So straight tong gulong na to. Na-adjust ko na yan Ito naman, bumili pa ako ng sae kahapon, kasi yung kinabit ko diyan na sabi ko ba't hindi kasya tong mga to, magkakasunod naman yung numbers. Yung pala sae ang kailangan, hindi metric. So eto, medyo meron din tayo rito. Kita nyo, dito dikit siya dito meron siyang gap. Yan, meron siyang gap So ibig sabihin paning siya pakanan. Okay, so eto, pag ganito napakaliit naman, may option ako na i-straighten siya, kasi sabi nila mas maganda na naka kahit pa paano naka toe in ka para yung kayod ng gulong pag ganon, hindi yung straight na straight. I don't know, para siguro preference, no? Ako gusto ko pag binitiwan ko yung manibela, straight lang talaga siya. And ilang beses ko na to ginawa, yan, straight tayo, no? So pag ganito yung adjustment, bago ko pala to sinet up ng ganito, bago nilagay sa pan, bago nilagay ng tali, inakyat ko muna siya dito sa ramp, sa Rhino ramps ko. Inakyat ko, tapos nilawagan ko yung locking nuts, yung nagla-lock dun sa tie rod. Okay, tapos saka ko na to sinet up. Bakit? Kasi madali nang mag-adjust pagka maluwag na yung So tignan ko kung mapapakita ko sa inyo yung adjust. Ito abot naman pala
Pag SUV kasi, yung Expedition, kitang-kita ito, mababa kasi eh. So, ito natin nga. Yan. Ito yung locking nut. Dapat maluwag to. Tapos para ma-adjust mo lang in or out, ito, iikot mo lang. Adjust natin. Hanapin na. Sa akin, mas maganda na gagamit kayo ng wrench na tama yung size. Pag hindi tama yung size, kung hindi siya metric, hindi sae, you have to figure it out. No? Bakit? Kasi pag gagamit kayo ng mga wrench na adjustable, baka ma-rounded off nyo to. Ibig sabihin, hindi nakakapit sa susunod na adjustment nyo. So ito, nag-a-adjust ako inaano ko pataas. Ayan, so ganyan lang. Ganyan lang, kulang pa siguro yun. Kulang pa o lalong lumakam So mamaya i-adjust ko na lang off cam. Mahirap kasi pag hawak yung camera, your phone, yung phone ko. So yun guys, ang purpose ng pizza plate, mura lang to sa dollar store, $1 lang isa para dumulas lang yung gulong, dumulas yung gulong in or out. No, hindi ko na kailangan ng mga expensive na equipment. So, importante na naka-align ng gulong kasi ito bago to Bago 'yan. Mapupudpud agad pagka hindi mo inalign. Okay? Plus, yun nga sabi ko, pag nagda-drive ka, either papaling sa kanan or sa kaliwa. Which is, dangerous 'yun pagka madulas yung kalsada or mabitiwan mo yung manibela. Teka, na-adjust ko na ba? Kasi pag ganito, precise alignment na yung ginagawa ko. Ayun naman pala yung konting turn lang ayan na, wala na siyang gap. Wala na. Itatap mo lang yan pagka kasi magalaw. Pero pag nakadikit, yan. So ibig sabihin, straight na pala yun yung konting galaw na ginawa ko. So, eto, precise adjustment na. Mas accurate to. Sure na sure ako. Straight to pag umandar. Sure ako. Ilang beses ko na ginawa to. And wala pa ako nakita gumagawa nito sa YouTube. And nung una ko pala itong ginawa, may mga kumukontra, mga Amerikano. Ginawa ko to sa Dodge Durango. Sabi, pag ganyan ginawa mo, magpapalit ka ng gulong every month. Which is not the case. Nagpalit ako ng gulong sa Durango straight na siya. Straight. Palit ako ng gulong nung ibebenta ko na Anyway, so ayan guys, ito yung tinatawag kong pizza pan na method of car alignment. It's up to you if you don't agree or not, pero kita nyo naman sabi ko dito, the string doesn't lie. Hindi magsisinungaling ang string, dahil yung string na yan, diretso yan, hindi yan babaloktot kahit anong gawin mo dyan. As long as wala siyang tinatamaan na obstacle, hindi yan babaloktot. So that's it guys. Thanks for watching. Sama ko yung bunso namin, si Gray, habang nagme-mechanic. Gray, say hi to my vlog. Huy! Up! Say hi to my vlog. Yan. Pababam. Okay dyan, may putik. Bye bye!